Okay, pag-usapan natin to. Isang simpleng pagkakamay na naging sanhi ng matinding awayan online. Paano nangyari yon? Yan ang bubuklatin natin ngayon. So heto yung eksena. APEC Summit. Nagkamayan ang mga leader ng Pilipinas at China. Standard diplomatic stuff, 'di ba? Normal lang. Pero pagdating sa online world, grabe, sumabog sa galit. Ang laking tanong talaga, bakit? At dito na nga nagsisimula ang lahat. Kasi para sa marami, yung handshake ni President Marcos Jr. kay Xi Jinping, well, normal lang yan. Trabaho lang, diplomasya. Pero para sa supporters ng dating Pangulo, iba ang dating. Ang tingin nila, kahinaan, pagtataksil pangaraw. So gets nyo, sa isang side, professional move, sa kabilang side, total betrayal. Iisang event lang to pero parang dalawang magkaibang pelikula ang pinapanood ng mga tao. Nakakalito, di ba? Paano ba nagkaganon? Well, dito na tayo papasok sa posibleng sagot. Kasi lumalabas na hindi lang talaga tutungkol sa isang handshake Mas malalim pa dyan, ang pinag-ugatan daw nito, yung banggaan ng dalawang magkaibang klase ng pamumuno. Okay, para mas maintindihan natin yung isang side, yung source article natin, may ginamit na term para sa style ni dating Presidente Duterte. Ang tawag niya, protocol demolition. Medyo matapang pakinggan, no? Basically, sinasadyang pagsira sa mga protocol. Pero ano ba talaga ibig sabihin yan sa totoong buhay? Tingnan natin yung mga examples. Halimbawa, noong 2016, yung mga sinabi niya laban kay President Obama. Tapos noong 2017, yung bigla ang pagkanta niya para kay President Trump. At by 2018, yung pag-skip niya sa mga importanteng meeting at pati sa family photo. Ang punto ng source dito, hindi ito mga isolated incidents, may pattern daw talaga. So dito na talaga natin makikita yung pinagkaiba. Kasi ayon sa source, yung diplomasya ni Duterte, parang performance, isang palabas kung saan yung pagiging disruptive, yun yung sign ng lakas. Sa kabilang banda naman, yung style ni Marcos Jr., disiplinado raw, focus sa pag-build ng relasyones, walang drama, kumbaga. At para magkaroon tayo ng direct comparison, eto yung mismong sinabi ni President Marcos Jr. sa APEC Summit. Pakinggan yung tono. Kalmado, formal, very diplomatic. Sobrang layo, di ba? Ang laking contrast sa protocol demolition style na nakita natin. Okay, so klaro na yung difference in style, no? Pero balik tayo sa tanong, bakit ganun na lang katindi yung galit? Bakit ganun ka-visceral yung reaction? Dito na medyo magiging deep yung usapan. Papasok na tayo sa psychology behind the backlash, based sa analysis ng source. May isang interesting na concept na binanggit yung source. Tinatawag itong narcissistic injury by proxy. Ano yon? Well, isipin nyo ganito. Para kang fan ng isang brawler, yung siga sa boxing. Tapos yung pinalit sa kanya, isang technical at disiplinadong fighter. Dahil yung brand ng idol mo ay yung pagiging palaban, pag nakita mo yung bagong style, parang personal na atake sa'yo. Para bang nasasaktan yung ego mo kasi yung mismong konsepto mo ng lakas ay kinokontra. So, paano to nag-a-apply sa situation natin? Hinihimay to ng source. Sabi nila, una, yung mga supporters na condition na sila na ang pagiging defiant, yung pagmumura pa nga, yun ang equal sa lakas. Pangalawa, pag nakita sila ng isang kalmado at disiplinadong approach, parang betrayal yon sa brand na minahal nila. At pangatlo, yung galit na nararamdaman nila, yun yung nagiging defense mechanism, paraan para protektahan yung ego nila. Tapos, may isa pang psychological concept na binanggit, projection. Simple lang to. Sabi ng source, baka raw inaakusahan nila yung kasalukuyang leader ng kahinaan para hindi nila kailangang harapin yung mga sinasabing naging pagkukulang ng naunang leader na sinusuportahan nila. Gets? Parang pag-transfer ng issue. Okay, so i-zoom out natin. Ano ngayon yung mas malaking picture? Anong ibig sabihin ng lahat ng to para sa foreign policy ng Pilipinas? Dito na natin titingnan yung bigger picture. At dito may isang quote mula sa source na sobrang powerful sa tingin ko. Sabi, "Diplomacy is not performance, it's persistence." Grabe. Ibig sabihin, ang diplomasya, hindi yan isang beses na palabas lang. Isa yang marathon. Kailangan ng tiyaga. At dito na nagko-connect lahat. Ayon sa analysis ng source, yung shift sa style, hindi raw yung kahinaan. Actually, isa raw yung strategic na galaw. Paraan para ibalik ang impluensya ng Pilipinas sa world stage. Hindi dahil sa ingay at tantrums, kundi dahil sa katatagan at respeto. So,
Iiwan ko kayo ng isang tanong para pag-isipan. Sa huli, para sa inyo, ano ba talaga ang mas mahusay na sukatan ng leadership sa international stage? Yung kakayahang gumawa ng disruption at ingay o yung tahimik na disiplina at pagtitiyaga?